binawi ng CIDG ang subpoena laban kay Senator Bato bilang pagkilala sa umiiral daw na institutional courtesy at sa protection order ng Senado para sa kanya. Hindi nga nila gagawin yun, mga insan. Yun yung paulit-ulit kong sinasabi. Dahil nga, hindi naman talaga yung punto doon yung kaso. Ang punto doon, gusto nilang pahinain yung grupo ng mga Duterte. Dahil alam naman nila, natin din, alam natin yan, na kapag andyan dyan yung mga Duterte, panigurado, lahat ng mga plano nila mabibigo dahil hindi talaga sila mananalo, hindi talaga obra. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi ang 80-year-old na Pilipino na ikinulong doon na wala pa namang napapatunayan sa mga ibinibintang sa kanya. Tapos ngayon, isusunod ba natin si Senator Bato? Ngayon yan, panigurado yan. Di ba, kaya nga nung pagbaba pa lang sa airport ni former President Digong Duterte, ang dami ng mga kapulisan doon, nakapalibot na kaagad. Diba, para hulihin, hindi talaga makaporma si former President Digong Duterte. Ganun din ginawa nila kay Senator Bato de la Rosa. So yun mga insan, reaction insan po muling nagbabalik at ito pag-usapan natin mga insan yung sinabi na isusurrender daw si Senator Bato de la Rosa sa ICC. Tapos yung video na gagawa natin ng reaction is galing yan kay Robin Sweet. Isa yan sa mga idol nating Duterte defender o content creator o ano man tawag sa kanila mga insan. Komento nyo dyan sa ating comment section. At syempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe mga insan. Subscribe na mga dito sa ating channel. Libre lang mag-subscribe mga insan. Kaya huwag kayo matakot. Mag-subscribe na kayo mga insan. So, ito nga, unang-una, para sa akin wala talagang wala naman dapat talagang isurrender dahil unang-una Pilipino yan gaya nga sinasabi ko, para sa sabi ni Senator Robin Padilla, para saan pa yung bandila na yan kung hindi nyo kayang protektahan yung ating watawat at yung mga taong naninirahan dito sa Pilipinas. Banyaga yan, tapos hindi pa bansa, korte lang. Diba? Meron naman tayong korte dito. Dapat ngayon nga patunayan ni na Rimulya, magkapatid na yan, DOJ tsaka DILG, ombudsman na pala si Boying. Ngayon nila dapat patunayan na matibay na ang ating justice system dito sa Pilipinas. Dito nila kung meron man silang sinampang kaso kay Senator Bato de la Rosa, dito nila litisin. Hindi sila ron tatakbo dun sa ICC. Na para sa akin mga insan, para sa akin sarili kong opinion napaka-corrupt na korte yung ICC. 'Di ba? Sino ba yung nandiyan na kabilang diyan, 'di ba? Puro may mga kaso. Dagdagan pa yung mga nasa paligid nila. Puro membro ng mga mga makakalipong grupo. 'Di ba? Parang binuo ata yan para lang sa parang sa kapakanan lang nila mga insan, at hindi talaga sa kapakanan ng taong bayan Para sa akin lang yung mga insan So kayo kung ano sa tingin ninyo. So ito mga insan, simulan na natin yung reaction natin dito. Yung sinasabi na susuko daw si Senator Bato sa ICC. Naku, pag nangyari yun, parang nakakatakot na sa Pilipinas. Kaya ka nilang ipakulong dun sa banyaga. Kaya ka nalang ibigay na sa mga banyaga. Grabe na yung bansa natin mga insan. So, ito na. So formal na ngang binawi ng CIDG ang subpoena laban kay Senator Bato bilang pagkilala sa umiiral daw na institutional courtesy at sa protection order ng Senado para sa kanya. Ayon kay PNP spokesperson General Tuanyo, sa kabila nga nito ay tinitiyak daw nila na magpapatuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG kaugnay ng umanay EJK sa Davao Region. Pero ang mas ikinababahala ngayon ng
mga netizens at taga-suporta ni Senator Bato ang pag-deploy ng Philippine Marine sa Senado. Marami ang nagsasabi na baka i-extract daw si Senator Bato ng Philippine Marine. Ito kasi ang komento ni Ate Joey De Vive. Yung Marines sa Congress, Senate ba ang nag-request noon? Baka i-extract si Senator Bato? May nagkomento pa ang sabi, well, if that happens, di totoo yung chismis na bounded na sa politics ang AFP. Diba sabi ni Bronner, Abid, the Constitution. Hindi naman part ng Constitution ang ICC. Baka i-extract, hindi na nila talaga padadaanin sa local court bago pa mag-comment ang Supreme Court sa mga petitions or wait for the warrant issued by judge na bibigyan ng maleta or binabantayan si Senator Bato kasi baka biglang mawala kasi nalusutan nga ang mga NBI agents. Ito pa ang sabi ng isa, martial law na talaga. Di naman nag-request ng Senate na dagdag security sa Senate o para takutin yung mga OSAA at madukot na sa Senator Bato. Ayaw nga ng Senate na may checkpoint sa labas nila pero bakit kailangan pang dagdagan? Kinigipit na sila. Kinakabahan na ang pagbabalik ng tunay na hearing sa Blue Ribbon. Pero ayon nga sa balita mula sa Mindanao Times, just in, AFP deploys Marines near Senate. The Armed Forces of the Philippines has deployed Philippine Marines near the Senate on Wednesday, May 13, as part of what officials described as standard security procedures. So meron palang standard security procedures na magaganap doon sa Senado. An official said the deployment was made in support of ongoing law enforcement operations, stressing that the move follows established security protocols. So wala naman pala itong kinalaman sa mga haka-haka ng nabasa natin sa komento. So ang dahilan kung bakit nag-deploy ang AFP ng Philippine Marines ay para sa standard security procedures. So hindi naman pala dapat kabahan. Pero hindi natin alam. Iba rin kasi mag-isip ng mga netizens. Lalo na ang mga Pilipino ngayong Marcos administration kasi nga daw nagbebendalo na ang administrasyon na ito. So yung mga nag-aalala sa kaligtasan ni Senator Bato na baka i-extract daw at dalhin sa Senator Bato sa The Hague, Netherlands ay tanggalin na ninyo dahil ayon sa kanila mismo ay bahagi lamang ang pagdideploy ng Philippine Marines sa Senado ng kanilang standard security procedures. Ngunit itong si Senator Bato ay kung hindi man siya pakinggan ni Mr. President BBM, ang kanyang panawagan ay mismong nanawagan na si Senator Bato sa kanyang mga kapwa PMAers na huwag hayaan na isuko ang isang Pilipino na naman sa mga dayuhan at ating protektahan daw ang ating soberanya. Panoorin natin ang video na ito. Ayaw na, yung nakikita nyong kabuuan talaga is politika. Kasi maraming ayaw sa mga Duterte, maraming mga ambisyon talaga, yung ilang mga, nasa mga personalidad, mga politiko. At nanawagan kayo kahapon kay Pangulong Bongbong Marcos na isuko sa ICC. Tama naman kasi. Yes, alam naman natin ito, lahat, na ang punot dulo nito ay politics. Kasi kung talagang gusto nila ng accountability, kung mayroon man kami nagawa ni Pangulong Duterte na kasalanan, Dito sa Pilipinas. buhay na buhay yung ating mga korte sa Pilipinas. Pwede sila mag-file ang kaso dito. Yes. But since yung ugat nito lahat ay politika, gusto nila mabanish face of the earth yung mga Duterte at alay. mga Talyado, eh, ginawa nila yung approach sa ICC. So, politika lang ito. Tama. At the end of the day, sabi ko nga sa ating Pangulo, kahit na tayo magkalaban sa politika, pero noon magkasama tayo. Nagsumikap ako magkampanya para sa kanya na manalo siya bilang presidente. Pero ngayon, nasa kabilang panig na nga, Diba? kabilang panig. Walang utang na loob. Okay? Siya Pilipino, ako Pilipino. Kanino tayo hingi ng suporta kapag ikaw Sa kapwa. ay nasa bingit ng kagipitan? Di ba? Sa iyong kapwa Pilipino. Tama.
hindi pa ako pwede maghingi ng suporta from the US government, Oo. the Chinese government, or from the Russian government, kundi from the Philippine government because I am a Filipino. And it is an obligation of the Philippine government to serve and protect its Filipino citizens. Yes. So, kanino ako makikiusap? Alangan mo makikiusap ako doon sa mga foreigner na protektahan ninyo ako from foreign kaso. invasion. Dahil yung pakikialam ng mga foreigner, Pilipino nung may pakana eh. yung ICC, ay, sabi ko, marami tayong mga hero nagpapakamatay para lang sa ating kalayaan. Tapos ngayon, isa-surrender lang natin kalayaan natin sa mga foreigner na yes. hindi po maganda yun. Kaya, aside sa pananawagan ko sa ating Pangulo, kung hindi pakinggan yung aking pananawagan, ating Pangulo, ating gobyerno, kaya ako personal na rin na nananawagan sa aking mga kapwa PMAers, yung mga graduate ng PMA, mga sundalo, mga pulis, mga Coast Guard, mga Army, mga Air Force, Navy, Marines, Bureau of Fire. Grabe na kasi yung administrasyong ito. Pareho tayo ng sitwasyon, nagsiservisyo ng tapat sa ating bayan. Tapos ganun na lang, Tama. susurrender ka sa foreign entity. Yes. So sana tulungan niyo ako na protektahan yung ating sovereignty. Huwag po tayong magpapaapi Pasako. sa Oo. mga Tama. dayuhan. Masakit nga lang talaga para sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na dito kay Senator Bato, dating Pangulong Duterte na kapwa pa natin Pilipino, kapwa lahi pa natin. Ang nais tayong Paano hindi nga nila gagawin yun, mga insan? Yun yung paulit-ulit kong sinasabi. Dahil nga, hindi naman talaga yung punto doon yung kaso. Ang punto doon, gusto nilang pahinain yung grupo ng mga Duterte. Dahil alam naman nila, natin din, alam natin yan, na kapag andyan dyan yung mga Duterte, panigurado, lahat ng mga plano nila mabibigo. Dahil hindi talaga sila mananalo, hindi talaga obra. Mga insan, alam mo kung saan lang sila marami sila sa social media kasi puro mga trolls naka-hire, bayaran, ganun. Pero yung actual na mga tao, kahit saan kayo lumibot, mananatiling mga Duterte yan. Taliwas dyan sa mga pinagsasabi ng mga bayalang vlogger na dumadami na mga awin sa mga Duterte. Lalo si Lovely, sabi ni Lovely na kamong mga kuan, kanang mga Bisaya na pareha na ako, na dili gid sa mga Duterte, ayaw mo kahadlok kay daghan mong mga ungas. Buto ni mo dayoy. Kung sa kabati ni naong siyang kabati ni magbatasan. Grabe. Yun lang naman talaga yung point doon, mga insan. Galit at ayaw nila sa mga Duterteng mamuno kasi mababalikan sila at mabibisto yung ginawa nilang kalokohan dito sa ating bansa. Yun ang katotohanan dyan. At yun talaga yung pinaniniwalaan ko kasi yun naman talaga yung nakikita ko sa kanila eh. Diba? Tutuloy natin mga insan. ipadala o ang isa mang Pilipino sa mga dayuhan at doon lilitisin sa dayuhang hukuman. Ganon kasakit ng dahil lamang sa politika. Politika na pala ang sinasamba ng mga politiko. Kaya't ang tanong ng mga netizens at ng taong bayan sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa Pilipinas, abay kailan pakikilos ang ating Supreme Court? At dito mapapatunayan na talagang ang taong bayan ay wala ng tiwala sa gobyernong ito. Hindi ba't matatandaan natin na sa pilitan na kinuha si dating Pangulong Duterte, isakay sa eroplano at dalhin sa Netherlands sa ICC. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi ang 80-year-old na Pilipino na ikinulong doon na wala pa namang napapatunayan sa mga ibinibintang sa kanya. Tapos ngayon, isusunod ba natin si Senator Bato, isang Pilipino na naman? Pagkatapos nito si Senator Bongo, papayag ba tayong kapwa Pilipino natin ay mabibilanggo doon
sa ibang dayuhan. Pero hindi na rin talaga natin masisisi ang taong bayan na mag-isip ng masama sa mga hakbang ngayon ng ahensya ng gobyerno. Gaya nga ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Biglaan din yun. Paano kung magkatotoo ang suspetsya ng mga netizen na biglang kukunin itong si Senator Bato? Sa paano na yun? Magkakagulo na sa Pilipinas. Baka doon mag-uumpisa ang pagdedeklara ng martial law. Kaya nga dapat kumilos na agad-agad ang ating Supreme Court sa banta na ito sa kaligtasan at buhay ni Senator Bato, na isa pa naman ding senador. Pero malay natin, baka naman ni-request din ito ni Senator Cayetano. Itong mga dumating na Philippine Marine, hindi natin alam. Dapat ang alam natin ay huwag nating hayaan na ang isang Pilipino na naman ang sapilitang kuhanin at dalhin sa The Hague, Netherlands sa ICC. Sa inyong palagay, meron kayang koneksyon ang pag-deploy ng mga Philippine Marine sa Senado dito sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato? Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Ugnayan yan, panigurado yan. Di ba, kaya nga nung pagbaba pa lang sa airport ni former President Digong Duterte, ang dami ng mga kapulisan doon, nakapalibot na kaagad. Di ba, para hulihin, di talaga makaporma ni former President Digong Duterte. Ganun din ginawa nila kay Senator Bato de la Rosa. Kaso nga lang, sadyang matinik lang talaga si Musang. Nakaligtas siya, nakaalpas siya dun sa mga pinagagawa nila. At grabe, no? Dahil doon sa nangyari, ito, marami ako nababasa mga insan. Sang-ayon ba daw kayo na bawiin daw yung kay Senator Robin Padilla? Diba? Ganun. Apakababaw mag-isip. Apakababaw mag-isip sobra. Para mga bata na, uy, daway mo ko. Tanggalin mo yung mo. At tama yung pinupunto ni Robin Sweet mga insan. Pag nangyari yung nakuha talaga nila si Senator Bato de la Rosa, at di ba marami ang nagsabi na kung gagawin nila yun, talagang ihaharang nila yung mga sarili nila para hindi nila masapilitang makuha si Senator Bato. Kung nangyari yun, nagkagulo mga insan. So, siyempre, maliwakang gulo. Dahil magulo na, sasabihin naman nito ni The Junior na mamartial na natin. So, yun mga insan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po, palagi paalam po.